Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Ngayon papunta na tayo dun sa farm natin sa Cavite, Laguna para kumbaga i-check yung ating mga tanim doon, tsaka yung mga alaga natin doon na mga hito. So marami tayong gagawin ngayon kasi kailangan namin magpunla uli ng mga bagong lettuce kasi medyo hindi na ganun kainit. Kumbaga nung nakaraan kasi kaya tinigil muna namin ng pagpupunla kasi nga namamatay lang sa sobrang init, nagkakaroon ng root rot yung ating mga lettuce. So yun yung gagawin namin mamaya pagdating doon sa farm natin, sa The Big Leaf Farm. So samahan niyo kami mamaya. So yun mga ka-farmer, nandito na tayo sa The Big Leaf Farm dito sa Cavite, Laguna. Nagigib muna tayo ng tubig kasi wala pa ring tubig dun sa farm dun. So siguro hindi pa siguro nakapagpuno ng tubig yung tangke dito kaya hindi pa rin makarating ang tubig dun sa amin. So tatapusin lang namin to bago ko ipakita yung greenhouse natin. So samahan niyo ako mamaya. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Andito na tayo ngayon sa loob ng ating greenhouse dito sa The Big Leaf Farm. So ngayon magpupunla muna tayo ng lettuce. So ito yung gagamitin natin, yung ating tray, tsaka gagamit tayo ulit ng coco pit. So yung coco pit advisable talaga na ang ginagamit ay yung sterilized, kumbaga yung pinakuluan na para kumbaga mamatay yung mga mikrobyo. So gagamit din tayo ngayon ng kagaya ng ginagamit ko sa Quezon Province, yung tourbillon na variety ng lettuce. So order na kami. Itong gantong kadami ay 100 pieces to. Tapos ito lang inatira namin noong nakaraan, so ipupunla na rin namin to. So itong tray namin ay 72 pieces ang isang ganito. So ilalahat na natin dito para kumbaga marami tayong punla kasi marami tayong lalagyan din. Kasi itong mga nanditong lettuce namin na iba ay mga nangamatay na sa sobrang init. So ngayon naman medyo nag-o-okay na ang panahon, hindi na siya ganun kainit kaya pwede na nating ituloy yung pagpupunla ulit. So tatapusin ko lang to at papakita ko sa inyo mamaya. So yun mga ka-farmer, nailagay na natin yung mga buto natin ng lettuce. So ang kailangan na lang natin gawin ay diligan nito para kumbaga matrigger yung buto, makalabas siya dun sa pellet para makasuloy din siya. So ang karaniwang pagpupunla inaabot ng 14 days bago natin mailipat dun sa ating mga baso. So pagka nailipat na natin, ilalagay na rin natin sa ganito ulit. Kumbaga itong mga nandito papalitan na natin kasi palagi namin hindi na ito mga lalaki. So kumbaga back to zero ulit muna tayo at naubusan nga tayo nitong sobrang init ng panahon. So hopefully makabawi tayo ngayon kasi medyo madami naman itong pinaulalali natin. So itatabi muna namin dito sa madilim, tatakpan para lang kumbaga makasuloy muna yung ating buto bago natin pasisikatan sa araw. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magpunla. So nilagay ko muna tinakpan ko muna yung ating punlaan para kumbaga medyo madilim yung sa buto para mag-trigger yung germination nila. So sa ating mud crab fattening setup ay wala pa tayong progress ngayon kasi kailangan muna natin dito ng linya ng kuryente para kumbaga mapagana natin. Tapos yung tubig na rin. So kailangan natin maigiban para kumbaga makakapagtimpla na rin tayo ng brackish water kasi yun ang kailangan ng ating mud crab. So yun muna siguro sa kabilang linggo
asikasuhin natin itong mga pipe natin, itong ating mga taniman para kumbaga mayayos uli natin at para abang na sa pangalawang linggo pagka sumibol na yung ating mga punla, maililipat na natin dito sa ating taniman na ito. So gaya nung nasa Quezon Province, ito ay Kratky method lang din. Kumbaga mukha lang siyang NFT pero hindi siya gumagamit ng pump. Kumbaga walang kuryente na ginagamit dito. Kumbaga stagnant din yung tubig natin dito. So siguro itong mga nanditong lettuce na nakatanim, ipapakita ko sa inyo. Medyo mga naglegi na. So baka tanggalin na lang namin para kumbaga mapalitan na rin natin. So papakita ko sa inyo. Mga ka-farmer, ito yung ating punlaan. Tinakpan ko muna para kumbaga madiliman sila. So tatanggalin na lang ito bukas ng umaga para kumbaga makatanggap na sila ng sikat ng araw. Kung sana lang uminit bukas para kumbaga maka-absorb sila ng sunlight. So ito yung ating mga lettuce na nilipat na nakaraan. Yan, kung mapapansin nyo, medyo humaba na yung katawan nila. Kumbaga naglegi na. Ito naman ganito, lalaki pa naman siya. So iniisip ko rin kung tatanggalin na agad kasi yun namang punla namin ay para sa isang rack lang. Kumbaga itong setup na ito, meron kaming 4 na ganyan. So ang bawat isa niyan ay nasa kulang 60. So madami-dami tayong tanim dito. Galawin to. So hayaan din muna nating lumaki. Tinanggal na naman namin yung bubong para kumbaga maliwanagan na sila. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo dito sa ating greenhouse. So nagpula lang talaga tayo ng ating lettuce. Ngayon bibisitahin lang namin yung mga alaga nating hito para kumbaga matignan natin kung meron na uling malaki. Kasi kapag kasi merong naiwang malaki doon, kinakain lang niya yung mga maliliit pa. So hindi naman nabibigyan ng pagkakataong lumaki yung mga maliliit. So yun, samahan nyo kami, pupuntahan namin yung ating alaga ng hito. So mga ka-farmer, bago natin puntahan yung hito, pakita ko muna itong mga tanim natin dito sa labas ng ating greenhouse. So unang-una itong talong na ito, kulay puti siya, pero siya yung talong na pahaba. Kagaya siya nung mga talong na violet na karaniwan, pero kulay puti yung balat niya. So wala namang pinagkaiba sa lasa, ganoon pa rin naman, parehas din. So meron din tayo ditong mga sili, tsaka mga kamatis. Pupuntahan din natin yung ating mga okra. So titignan natin, medyo madulas lang kasi nakaulan dito. So yan, ito yung ating mga okra. Yan, isang hilera na ito, puro okra yan, ang daming bunga. So araw-araw na-harvestan yan, bawat puno isa o 2 bunga nakukuha natin. So talagang magandang source ng pagkain. So dito naman sa bandang baba, meron din dito yan, mga talong. So namumunga na rin itong mga talong na ito. Ito yung talong na violet, galing nursery. So namumunga na rin, kaya makakasustain na rin to sa pagkain. Tapos sa bandang baba naman, mukhang sagana na rin tayo dito sa kamatis kasi ang daming bunga na itong kamatis na ito. Tsaka yung mga nandun sa gilid pa yun, pati na doon sa bandang dulo na yun, meron pa rin kamatis doon. So ang daming bunga na itong kamatis natin dito. So yun lamang muna ngayong araw mga ka-farmer. Wala tayong masyado ding ginawa pa ngayon kasi nakapagpunla naman tayo, kaya okay na rin yun. So maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.